Kailangan pag nagdadala ka ng mga ganitong kabibigat at kalalaking big bike, kailangan buo yung loob mo. Puputok-putok! Roblox bike. Dami naghanap niyan. Tingin lang dapat, pero ang laki pala na ito. Parang ano? Parang 1000cc. Ang tanong, kaya ko kaya to? Subukan natin sakyan. Abot ko kaya to? Kaya din. Baba lang! Baba lang siya. Mas mababa to sa ano, 800 MT. Kami na siya, may crash guard na siya. Ito, hindi ko alam ba't napakalaki, no? Ano kaya to? Ano, laki, sobrang laki. Tapos may aux light na. Tapos meron ng radiator, ano, radiator guard. Pero ano, may konting tama dito. Pero maganda yung niya, maganda yung crash guard nito, stainless. Kaya ano, kahit magasgasan siya, okay lang. Hindi siya kakalawangin. O, check natin yung Odo, yung Odo. First time ko nakakita kasi na ito eh. Wow, full tank. Hindi pala siya full tank, kuha na to. Tama ba? Pag full niyan, dito, 2,300 lang Odo. Tapos naka street road. Street range tsaka off-road. Tatlo lang. Kaya natin yung sound check. Sound check natin. Grabe, no? Stock pa yan, ha? Puputok-putok. Ang ganda ng ilaw niya. Ang cute ng ilaw. Parang ano lang, parang cute na motor. Headlight niya. Ito parang ano, parang pang Duke 790. Ganda ng ilaw. Okay, ito. So, tingin lang dapat, pero sama natin pa uwi ito. Ang gagawin dito, pero kung masarap ito, long ride. Let's go! So ito na yung susi, sumama na. Tsaka may mga pinag-shopping pa tayo dito, pakita natin. Ito, sec na dry fit riding mask or balaklava. Tapos kumuha rin tayo ng ano, ng aux light. Halaga nito is 3,000. Bigat Tapos kumuha na rin tayo ng belt bag. Tapos ito pa, ito yung bago ngayon. Pinakabagong labas ng Elevate. Ang pangalan nito, ano, Force AirTech. Tapos kulay, no, black and yellow. Ayun, sobrang pogi. Parang Converse. Para pang ano, sakto-sakto sa Giorno to. Sakto-sakto may green din, no? May green tsaka may white. Presyo nga pala nito is 7,900. Tapos kung gusto nyo ng mga tumingin ng mga riding boots, marami sa ano, Sec Moto Supply, Abad Santos branch. Pag dito mga aux light tsaka mga accessories dito sa Sec Moto Supply, main branch Caloocan. Girap na tayo. So ito na, tingin lang dapat, kaya lang sumama na tong KTM Adventure 790. Ito na rin yung ating first ride and test ride. So ito pala nakaumpok sa gilid. Ano pa ito? Gas tank pala yan. Konti lang yata yung gas dito. Mas marami nandito para ano, for the center of gravity. So try natin kung kaya tulak pa. Yun. So okay, hindi pa siya sobrang bigat, no? Di ba ako nagmukhang ano? Nagmukhang humiram ng motor sa tatay. First start. Bad naman. Ay, puta. Bad yun. Kinapos sa clutch. Ako nervous. Ito ba may quick shifter ba to? Try natin. Ay, wala. Wala siyang quick shifter. Pero maganda yung ano niya. Maganda yung power delivery, oh. Oh, ganda. Aggressive. Madam ba eh. Oh. Parang sarap din gamitin, no? Ang ganda ng suspension. Adventure bike siya. Na sport touring. Talagang malaki siya. Hindi ka pagdududahan na naka big bike ka dito, no? Sobrang smooth din ang makina, no? Oh, sobrang smooth. So big shoutout sa Sec Moto Supply. Naka-experience tayo ng ganitong motor. Mabiligan tayo ng good deal. So ito maganda sa mga itong malalaking makina. Baka konting ano lang, relax na yung makina mo. Pag nilagay mo sa 5th gear, 6th gear,
Relax na relax yung makina. Wala kang mga alalahanan dito. Oh, nakakalimutan. Ganda. Parang yung ano ba, kaya ka naman perfect empty, parang ito na lang kaya, parang gusto ko na to. Ganda pa naman TFT display nya, napaka clear and simple, minimalist, pero napaka classy ng datingan, no? Yung clutch nya medyo matigas, oh. Yan talaga pag ano, no? Powerful ang motor, kasama talaga yan. Yung seat medyo matigas pero komportable naman. Maganda sa kanya yung seat nya, 2-piece, so merong stopper dito. Kaya sarap na ito pang ano, pang Philippine look. Kaya lang wala lang kasi siyang cruise control, so yun lang talaga. Lamang lang sa 800 MT when it comes to specs, electronics. Pero ito lamang to pagdating sa handling, kasi yung gas tank niya nga binaba, kaya pala wala siyang gas tank dito, binaba pala, kaya pala napunta sa ilalim. Kala ko naman nilagyan siya ng additional na gas tank, so kala ko napakalaki na ng kanyang fuel capacity, pero ginawa pala nila, binaba lang nila yung gas tank sa ilalim for that low center of gravity for better handling. Meron tayong RFID sticker, kaya hindi ko sigurado kung may load. Kaya pag di sigurado, dito tayo para hindi tayo makabalan ng mga nakapila. So I like it. Sariwa-sariwa, 2000 odo. Kahit pa paano may crash guard na, tsaka aux light. So ganda na. Buti pumasok yung neutral agad. Para siya naka-lowered, no? May load pala ako. May load pala tayo. Okay na po, sabi na. Buti na lang, kukuha pala ako ng barya dito eh. So maganda rin yung tahimik, no? Para hindi ka mukhang makakarera. Stealth mode nga. And ayun, biglang bumulaga ang traffic. Ang ganda nga ng handling niya, panalo yung handling. So mukha siyang adventure bike na medyo pinababa talaga. Pero hindi naman siya sobrang baba, no? Kasi tiptoe pa rin ako eh. Malapad kasi yung katawan, malapad yung upuan niya. Tapos susubukan natin yung ano, kamusta sa traffic, filtering in traffic. So kailangan pag nagdadala ka ng mga ganitong kabibigat at kalalaking big bike, kailangan buo yung loob mo. Kailangan, hindi ka pwedeng ano, kinakabahan dito. Kailangan sure ball mga pasok mo dito. Tingnan natin kung ano, kaya ba ng kalabaw, kaya ba ng malaking kalabaw. Kaya no? Buti malaki yung ano niya, turning radius niya, yung birada ba tawag doon, malaki yung birada niya. So nagto-traffic dito, napapatraffic yung mga ano eh, kakanan sa ano eh, North. Friday kasi ngayon, kaya ano, Friday afternoon. Wow, challenging. So may cellphone holder din pala to. Ayan, masusubukan suspension dito sa gilid, oh. Parang ano ba to, parang drainage. Ayan, masikip talaga siya, masikip. Ayun, so pag traffic, ramdam mo na talaga yung fan ng radiator, no? Ramdam mo sa legs. Yun talaga pag malalaking makina, malalaking horsepower. Ganda ng brakes, kagat ka agad, oh. So lamang talaga nakamotor kahit sa expressway ngayon, di na express. Meron na rin kasing traffic. Feeling ko parang naka GS, pero mas magaan siya, di hamak, no? Siyempre alam niyo naman ng mga KTM, they're known for being lightweight and aggressive. Traffic ulit. Yeah, nagtanggal lang tayo ng ano, nagpalamig lang tayo ng radiator. So nakaka-amaze kasi hindi siya sobrang bigat, hindi siya kasing bigat ni 800 MT. Akala ko kasi since similar yung engine nila, is magkasing bigat sila kasi napakabigat ng motor na yun eh. Pero hindi pala, mas magaan pala to kumpara kay 800 MT. So it's a good thing. Tsaka top heavy yun eh. So ganda, ganda. Parang ano dito, Tracer. Parang comparable siya sa Tracer 9, Tracer 900. Ganyan.
Okay, so di nakakapagod, no? Kahit sumingit-singit tayo, na traffic tayo, hindi naman siya nag-overheat and hindi naman tayo napagod. Kaya-kaya naman. Hindi siya ganun kabigat eh. Malakas. Napakaganda ng suspension, napakaganda ng play. So ito yung gagamitin natin, yung KTM Adventure 790, yung bagong kuha natin. Nakita-kita naman may orange, kaya lang nasa dulo. So ganito ang senaryo natin sa garahe. Para makuha natin siya, kailangan natin maglabas ng mga ng mga 4 na motor. Nakita niyo naman, para mailabas, kailangan pipinahan mo talaga siya ng ganyan. Siksikan yung parking kasi. Dito sobrang sikip. Ayun, kasya pa. Subukan natin kung magkakasya. Parang feeling ko alanganin eh. Subukan natin kung magkakasya. Parang tingin ko hindi eh. Pero parang kasya. Parang tayo naglalaro ng yung mayroong alambre. Okay, kasyang-kasya pala. Yung minsan talaga akala mo wala ng pag-asa. Pero kaya pala. Minsan akala mo di mo na kaya. Pero may paraan pala, kaya kailangan lang. Laban. So eto na, medyo malapit na tayo kay Red Exhaust. Pag nakarating ka ng intersection ng Liano Road, sobrang brutal eh, no? Parang ano rito, Duke 790 pero adventure setup. Eto na, nakarating na tayo kay Red Exhaust. So kagandahan dito sa Red Exhaust, marami kang choices na mga exhaust. Sobrang dami. Nahilo na ako pero kasi adventure bike yung lalagyan natin. So kailangan, siyempre, mahaba para bagay. For example, mga ganito kahaba. Pero ito kasi, medyo mabigat. Ang mapalit natin yung mahaba pero magaan. Parang maganda to, bago to. Piliin natin yung magaan para meron din siyang weight reduction. Ayun, parang ito, magaan, no? Naman ng butas. Mga bagong labas to. Ganda. Ito parang maganda rin eh. Carbon tip. Ang ganda. Ito maganda, pababa yung butas niya. Ayun, pababa. Kaya pag ganyan, hindi tatama sa mukha nung nasa likod mo. Ganda rin ito. Parang maganda rin, no? Tabagay ito, oh. Ayun, parang stock. Kamukha ng stock. Parang naman yung mga talagang malalaki na. Pero may silencer siya. Parang gusto ko ito eh. Ito or ito. Pero ito parang mas mahaba, mas bagay. Tingin pa tayo rito. Meron pa rito eh. Ito siyempre yung sikat na Roblox Spike. Dami naghanap niyan. Yung mga loko-loko. Ito maganda rin to. Classic off-road. Ito bago to. Brox Performance. Ganda nito ah. Parang gusto ko to. Tingnan natin. May stainless pa. Bihira to ah. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Tsaka may silencer siya. Pero type ko siya sa Type ko saan to. Sniper ko kaya lagay to. May silencer siya eh. Tapos magkano to? 5. Subukan natin. 5K daw to. Subukan natin. Ayun. Ito kasi, hindi siya nakatapat doon sa Ay, yung haba niya parang halos sakto lang. Okay, so subukan muna natin ng na walang canister. Yung tunog niya, yung gano'ng kalakas. Grabe, yung lakas. Subukan natin itong mahaba. Yun. Wow, macho-macho ah. Ganda, sakto-sakto yung tunog. Yan muna, yung gitna. Yan. Ito naman yung medium pipe. Swell na. Partida na meron pa may resonator pa yan ha. May breadbox pa. Lalo pag tinanggal, sobrang lakas na yan. Ito naman yung ito yung pambulahaw. Tingnan kung anong kalalabasan. Maganda. Wala maganda eh. Okay, so nakapili na ako. Yung tayo sa mahaba. Ang exhaust, try natin buhatin. Kung gaano kabigat. Hindi na pala masyado mabigat. Sakto lang din. Pero sobrang laki. Pero mabigat pa rin. Mga doble ng bigat nung aftermarket. Mas maliit yung butas niya. Medyo sakal. Halos rin, mga 7 kilos.
Bigat-bigat din. So yung napili ko itong type na to kasi yung dulo niya medyo pa ganyan. Para kasi pag pataas baka tamaan yung signal. So usually ito yung maluluto dyan pag long ride. Nalulusaw yung signal light kapag ang exhaust masyadong pataas. So maganda yung nakalayo siya rito. Safe yung signal light. Bagay na bagay sa adventure talaga yung mga canister na mahahaba. Syempre pag low RPM yan, hindi siya ganun kaingay. So try na natin, syempre. Saan lang malaman, magkasubukan. So ito na, subukan na natin. So pag low RPM, hindi siya ganun kaingay. Napaka-bassy. So maganda dito, mid-range lang siya na adventure bike. Middleweight, kaya hindi siya ganun kabigat. Hindi gaya ng mga liter bikes na adventure. Talaga medyo nakaka-intimidate lalim. Hindi ko tansyado yung lalim mahirap na. Hindi naman tayo mamadali. Importante, di ba? Makauwi tayo safe at walang galos ang motor. So again, big shoutout kay Red Exhaust dahil isa na namang masterpiece ang kanyang nagawa. So ginawa natin, pinatanggal natin yung stock canister, niretain natin yung stock elbow para malinis tingnan, parang original pa rin.